Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y nasa gawing ulunan at ang isa na may nasa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sagot niya. Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at di ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," nang ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. At siya yung tinatawag na apostol sa mga apostol. At pag sinabi nating apostol, ang ibig sabihin nun ay isinugo para magpahayag ng mabuting balita. At ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Ang unang nakakita kay Jesus na muling nabuhay ay si Maria Magdalena. At isinugo siya bilang apostol sa mga apostol na sina Pedro, Juan at iba pa. Mga kapatid, narinig natin sa ating mga pagbasa yung nangingibabaw na pakiramdam ay yung pananabik at paghahanap. Pananabik at paghahanap. Sa unang pagbasa, narinig natin yung awit ni Solomon tungkol sa paghahanap ng nagmamahal sa minamahal. At sa ating salmong tugunan, narinig natin na yung tugon natin, "Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang." At sa ebanghelyo, narinig naman natin kung papaanong nananabik at hinahanap ni Maria Magdalena ang ating Panginoong Hesukristo.
Sa umpisa ng Ebanghelyo, narinig natin yung mga katagang madilim-dilim pa. Madilim-dilim pa. Pero yung salitang madilim-dilim pa ay hindi lang naman naglalarawan doon sa kalagayan o sa oras ng pagpunta niya sa libingan. Pero yung mga katagang madilim-dilim pa ay naglalarawan din ng kung ano yung nasa kalooban, kung ano yung nararamdaman ni Maria Magdalena. Madilim-dilim pa dahil sa pagtataksil ni Judas. Madilim-dilim pa dahil sa pagtatakwil ni Pedro. Madilim-dilim pa dahil sa mga Hudyo na gustong pumatay kay Jesus. At higit sa lahat, madilim-dilim pa dahil sa pagkawala, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa gitna nung madilim-dilim pa na paghahanap ni Maria, nasumpungan niya, nakita niya ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa unang tingin, hindi niya nakilala. Siguro, dahil iyak siya ng iyak, kaya lumabo na yung mata niya. Pero mga kapatid, isa sa mga bagay na matututuhan natin sa karanasan ni Maria Magdalena ay yung katotohanan na kapag tayo ay tigib ng hapis, kapag tayo ay punong-puno ng kalungkutan, pag tayo ay punong-puno ng pagdurusa, mahirap makita ang Panginoon. Dahil pag tayo punong-puno ng pagdurusa, kalungkutan at problema, mahirap na ding makita kung papaano kumikilos ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siya. Ibig sabihin nun, nandun siya. Kaya lang, katulad ng karanasan ni Maria Magdalena, minsan yung paningin natin natatakpan ng luha. Minsan yung paningin natin nahaharangan ng bagay na nagpapabigat sa atin. Pero katulad ng ginawa ni Maria Magdalena, pinapaalala sa atin at tinuturo sa atin ng kanyang karanasan na kahit sa gitna ng pagdurusa, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin siya, panabigan natin siya, at siguradong masusumpungan natin siya. Siguradong mahahanap natin siya. Pangalawa, sa karanasan ni Santa Maria Magdalena, tinuturo sa atin na iba ang kaugnayan natin sa Panginoong muling nabuhay. Ang ine-expect kasi ni Santa Maria Magdalena, yung hinahanap niya kasi, yung Jesus na bago pa muling nabuhay. Kaya siguro hindi niya rin nakilala ang ating Panginoon dahil may panibago ng Jesus. Ang Jesus na muling nabuhay. Nang ibig sabihin nito, kailangan na ng panibagong pakikipag-ugnayan sa Panginoong muling nabuhay. Kaya nga sinabi ni Jesus, huwag mo kong hawakan. Hindi ibig sabihin nun, ayaw niyang palapitin si Maria Magdalena. Ang ibig sabihin lamang nun, kailangan na ng panibagong ugnayan. Hindi na katulad ng dati. Hindi na katulad nung nakalipas. Na ibig sabihin, sa buhay natin, lagi tayong tinatawagan na pagpanibaguhin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Na lagi nating pagpanibaguhin ang ating ugnayan sa ating Diyos. Na ibig sabihin, tayo nawa ay lumago ng lumago sa ating pananampalataya. Lumalim ng lumalim sa ating pagtitiwala. Mga kapatid, si Maria Magdalena ay ang apostol sa mga apostol. Pero tayo ay tinatawagan din na maging apostol. At nawa matuto tayo sa karanasan ni Maria Magdalena. Minsan, pagtigib tayo ng hapis, kalungkutan at pagdurusa, mahirap makita ang Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, wala siya. Ang ibig sabihin lamang nun, mahirap makita siya pag tayo ay malungkot. Pero kung hahanapin natin siya, kahit sa gitna ng kalungkutan, dusa at paghihirap,
siguradong masusumpungan pa rin natin siya. At nawa, kahit sa gitna ng paghihirap, dusa, sa paghahanap natin sa ating Panginoon, nawa masumpungan natin siya. At sana, lagi nating mapanibago at mapalalim ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Amen.